Bakit masama ang pagsusugal? Bakit dapat i-cancel yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal online? Yung pagtatake ng mga droga, nakaka-addict. Yung pag-iinom ng alcohol, nakaka-addict. Bakit yung pagsusugal, wala ka namang iniinom, wala ka namang tinuturok, wala kang sinisinghot, pero nakaka-addict? Yung sugal, laro lang naman to ah. Paano to nakakasira ng pamilya? Paano to nakaka-addict? To be honest, hindi naman lahat ng tao na nagsusugal ay na-addict o nagkakaroon ng gambling disorder or nagiging pathological gambler. Hindi lahat hindi lahat na addict, pero merong percentage ng mga tao, yung bilang ng tao na na-addict sa pagsusugal. So ibig sabihin, pag dami ng taong nagsusugal, pagtaas din ng percentage, paglaki rin ng chance na mas maraming tao na ma-addict sa pagsusugal. At tingin ko yung ratio or yung percentage or chance na mas maraming ma-addict sa sugal, tingin ko mas tataas pa. Alam mo kung bakit? Kasi nagkakaroon na siya ng community, tapos may mga influencer pa ng promote ng sugal. Sa circle ko, marami akong kilalang nagsusugal. Mga katrabaho ko, kahit asawa ko, nagsusugal. Kahit ako na-experience ko na magsugal. Okay? Na-try ko rin magsugal, magtaya-taya dyan sa sa mga NBA bingo. Sinubukan ko din yan. So ano nangyari sa pagsusugal ko? Syempre talo. Alam mo, after ko matalo, anong inisip ko? Hindi ko iniisip na titigil na ako sa pagsusugal. Alam mo kung anong pumasok sa isipan ko after ko matalo? Ang nasa isip ko, pwede, may chance ako manalo, malaking chance manalo ako kung may malaki akong pera. Kasi feeling ko, yung sunod na taya ko, baka doon na yung swerte ko eh. Baka doon na ako manalo. Ang kaso nga lang, kinapos ako sa budget. Wala na akong pera. Sayang, kung may pera lang talaga ako, baka milyonaryo na ako ngayon. Nagigets mo na kung paano nakaka-addict ang sugal, di ba? Halip na isipin mo pag natalo kay aayaw ka na, isusumpa mo yung sugal. Ang iisipin mo pa na may chance ka mang yumaman, may chance kang manalo, may chance ka na dumami yung pera mo kung meron ka pang maraming pera. So hindi naman ako umabot sa pagiging compulsive gambler kasi nga wala na akong pera. Kapag may pera ako, inilalaan ko na lang siya sa ibang bagay. Mamaya tuturo ko sa ikukwento ko sa iyo kung saan napunta yung mga pera ko. Okay? Hindi ko na dinala sa sugal. Nilipat ko siya sa ibang kinaadikan ko ngayon. Actually, nagsusugal ka, kaya naadik ka sa sugal, hindi naman dahil sa may pera. O nandun na yun, may pera, pero merong pang iba eh. Nandun yung emotion, may nararamdaman ka, yung dopamine, yung excitement, nandun siya eh. Yung saya, yung lungkot, yung galit. Actually, yun talaga yung nakaka-addict eh. Pero mamaya explain ko sa iyo kung paano ko nailipat yung nararamdaman, yung emosyon na yun sa ibang bagay at hindi ko inilaan sa sugal, inilipat ko sa ibang bagay. So, paano nakakasira ng buhay ang pagsusugal? Nabalitaan mo ba yung nag-trending na 8 million na natalo sa sugal? At yung 8 million na yun, hindi sa kanya yun. Pera nung ng kliyente. Yung contractor addict sa sugal. Yung pera na 8 million pinangsugal niya kahit hindi kanya yon. Isipin mo yun dalawang buhay yung nasira dahil sa sugal. Kung manonood ka dito sa YouTube, magsa-search ka lang ng mga kwento ng ibang tao na nalulung sa sugal, tapos kung paano sila nakaalis sa pagkalulong sa sugal, for sure marirealize mo na masama talaga yung pagsusugal. Masama yung sugal na yan. Ang laging panalo lang naman dyan is yung house, yung bangka, siya lagi yung panalo. Alam kong alam mo na masama ang sugal. Alam kong alam mo na walang nananalo sa sugal. Pero sinusubukan mo pa rin. Nagbabaka sakali ka lang kasi easy money siya eh. Paano nga naman kung nanalo ka? Paano nga naman, di ba, nakachamba ka, sinuwerte ka, ang laki ng pera mo. Pero tingin isipin mo, sa kabila ng panalo mo, merong taong nalulung sa sugal, na na-addict sa sugal, na nauubos yung pera niya. Ikaw masaya ka, siya hindi. Pero wait, there's more. Dahil nanalo ka sa sugal, naging milyonaryo ka, isusugal mo pa rin yung kalahati doon. Baka i-invest mo nga 80%, 20% lang yung kabigin mo. So bakit mo gagawin yun? Kasi sakim ka. Okay? Siguro sa ngayon, dahil hindi mo pa nahawakan yung ganung kalaking pera, baka hindi mo pa naisip na, naku, hindi ako masisilaw sa ganung kalaking pera. Akin na yun, hindi na ako magsusugal ulit basta manalo ako ng milyon. No. Kapag na-experience mo yun, maranasan mo, isusugal mo ulit yung pera na yun. At yung cycle ay magpapatuloy. Kung hindi sa'yo, sa ibang tao. Hindi ko na alam kung paano i-explain sa'yo na masama yung pagsusugal. Sige nga, explain mo nga sa akin na maganda ang pagsusugal. Hindi lang sa'yo, kundi sa lahat ng tao.
Paki-explain sa akin na, paki-explain dyan sa comment section. Gusto ko malaman, bigyan mo ako ng dahilan na maganda ang pagsusugal, okay? At kung isa ka sa naniniwala sa akin na masama ang pagsusugal, ano dapat yung gagawin mo? Anong magagawa natin sa panahon natin ngayon, lalo na't marami nagpo-promote ng sugal? Nabanggit ko kanina sa simula ng video na dapat ba natin i-cancel yung mga influencer na nagpo-promote ng sugal, o kaya i-report na lang kaya natin, i-mass report natin? Ano ba ang tingin mong mas magandang gawin? Ha? Sa tingin ko, hindi naman siguro sila aware na masama yung pagsusugal kaya pinopromote nila. So ang kailangan nating gawin ay ipaintindi sa kanila na masama yung pagsusugal. Maging civilized naman tayo, no? Wag agad yun i-cancel or i-bash or i-report, okay? Baka hindi lang nila alam na masama yung pagsusugal. So ang gagawin natin, ipapaintindi natin sa kanila. So paano? Kung meron kang influencer na pina-follow, nakasubscribe ka sa kanya, lagi ka nagko-comment, halip na mag-comment ka tungkol sa video niya, mag-comment ka tungkol sa pag-promote niya ng sugal. I-call out mo siya, pagsabihan mo siya, okay lang yan, may karapatan ka bilang followers niya na pagsabihan siya na masama ang pagpo-promote ng sugal. Okay? Ipaintindi mo sa kanya. So every time na makikita mong nagpo-promote siya ng sugal, pagsabihan mo, mag-comment ka sa video niya. I-explain mo na masama ang sugal. I-explain mo sa kanya na masisira ang buhay ng mga followers niya. Sabihin mo sa kanya na siya ang dahilan kaya masisira ang buhay ng mga followers niya. Ito isa sa nakikita kong sugal na madalas laruin ng mga katrabaho ko, yung mga scatter, yung may parang may mga bomba, tapos yung may mga kailangan mag-match yung mga ano ba yun? Ang hirap i-explain pero ang nakikita ko dito, computer generated siya. Ibig sabihin, kaya siyang kontrolin ng sino man. May algorithm siya pwede niyang ipanalo, pwede ka rin itong ipatalo. Kaya nga pag naglalaro ako ng sugal, ang mga nilalaro ko lang sa NBA, pupusta lang ako doon, o kaya sa bingo, kasi doon pure luck lang talaga, talagang swartihan lang talaga doon At itong ibang nakikita kong games, computer generated siya Minsan nga napapakinggan ko sila na nagbibigay, maglaro kayo. Ibig sabihin, alam mo rin nila kung nagbibigay o hindi yung algorithm. May dalawang klaseng addict sa sugal. Yung isa, yung alam nilang na-addict na sila sa sugal, na conscious sila, na nangungutang na sila para lang may pang sugal. Ito mga gantong klaseng tao, may chance to na mawala or makaalis sa pagka-addict nila sa sugal. At yung isang tao naman, hindi sila aware na addict sila sa sugal. Hindi nila alam, pag sinabihan mo silang addict na sila sa sugal, magagalit pa sila sa'yo. Sabihin niya, hindi siya addict. Tapos ang gagawin niyan, magsisinungaling, mamanipulahin ka, kahit alam niya na nauubos na yung pera niya, magsisinungaling pa yan sa'yo. Sasabihin niya titigil na siya pero hindi siya titigil. Ganun nagiging sinungaling na yung addict sa sugal. Itong gantong klaseng tao, hindi siya maniniwala sa'yo na addict siya sa sugal. Hindi siya titigil kahit anong mangyari. Hindi rin yan sasama sa'yo para magparehab. Kasi alam niya sa sarili niya na hindi siya addict. Alam niya sa sarili na wala siyang problema. Kasi hindi naman siya nagdodroga, diba? Hindi rin naman siya addict sa pagsisigarilyo or pag-iinom. Wala naglalaro lang naman siya, diba? Walang problema sa kanya, walang problema yung pag-iisip niya. Ganun yung mindset niya. Ang nasa isip niya lang, kailangan niya pa ng pera para manalo, kasi baka dun sa sunod na taya niya, nandun na yung swerte. Baka nandun na yung pera na malaki na makapagbago ng buhay niya. At balikan natin itong mga influencer na to na nagpo-promote ng sugal. ang live stream nila ngayon, sugal na ngayon Dati ML yung nila live stream nyo, tapos ngayon sugal na yung nila live stream nyo. Ano naman nasa isip nyo? Siguro itong mga live streamer na sikat dati, na iba naman yung nila live stream nila, tapos ngayon sugal. Siguro pagbigyan natin, mag-comment lang kayo dyan, mag-comment lang kayo, iparamdam nyo sa kanila na mali yung ginagawa nila, i-call out nyo sila, pagsabihan nyo dyan sa comment section. Mababasa nila, mapapansin at mapapansin nila na mali yung pagsusugal. Makikita nila yan. Alam ko mabubuting tao naman itong mga to Yun nga lang, hindi nila alam na masama yung pagsusugal. Hindi nila alam na masama yung pagpo-promote ng sugal. At meron din ako mga nakikitang bagong influencer. Bago pa lang, nagpo-promote na ng sugal. Siguro itong mga to, dapat ito yung mga ito yung minamass report. Double standard Hindi ito. May nakikita kasi akong Facebook page na mga nagnanakaw lang sila ng video, tapos sa last part doon nila ipopromote yung sugal. Kapag yung mga gantong klaseng content creator, yan dapat yung minamass report agad-agad.
Kasi ginawa nila yung Facebook page na yun para yun talaga yung purpose niya, mag-promote ng sugal. Ito mga ibang content creator na to, nagsimula sila sa paggagawa talaga ng mga content, gumagawa ng mabuti. Yun nga lang, nasilaw sila sa pera kasi yung mga company ng mga sugal na yan, nag-o-offer yan ng pera para i-promote nila. At yung mga pera na ginagamit nila sa pagla-livestream, yung mga pera na pinupost din nila doon, hindi nila pera yon, pera galing yun sa company nung pasugalan, galing sa kanila yun. Binibigyan sila ng pera para ipangsugal. Kaya kahit matalo sila, wala silang problema. Mag-acting lang sila. Ang laki ng pera na nawala sa akin, natalo ako sa sugal. Pero bukas magsusugal ulit ako. Baka bukas manalo na ako. Pero yung pera na yun, putang ina, galing yun sa company. Hindi yun galing sa kanila. Okay, babalik lang din sa kanila yung pera na yun para isugal ulit nila, para mag-livestream sila. Tapos, iba yung ibibigay na pera na ipangsusugal at iba yung bayad. Babayaran pa sila. Alam mo, malalaking tao, malalaking kumpanya itong pasugalan na to. Kaya ang hirap nito kalabanin. Alam mo ba na si Makagago, nagpo-promote din siya ng sugal. Gusto niya na rin itigil yung pagpo-promote ng sugal. Ang kaso, hindi niya na kayang gawin. Kasi parang buhay na yung kapalit niya kapag umalis siya dito sa kumpanyang ito. Hindi ko naman sinasabing yung buhay niya yung kapalit na mamamatay siya. I mean, malaki na yung utang na loob niya dun sa taong ito, dun sa kumpanyang ito, na kaya pinopromote niya tong sugal na to. Malaki na itulong sa kanya. Kumbaga, parang gano'n na, buhay na yung kapalit niya. Kumbaga, parang hindi nakakayanin ng konsensya ni Makagago na umalis sa mga kumpanyang ito para itigil yung pagpopromote ng sugal. At kung ayaw mong mangyari yan sa mga paborito mong influencer na mga live streamer na nagpopromote ng sugal ngayon, pagsabihan mo na sila. Mag-comment ka sa mga video niya na itigil na yung pagpopromote ng sugal. At kapag may napadaan sa newsfeed mo ng mga Facebook page na ginawa nila yung Facebook page na yun para mag-promote lang talaga ng sugal, yun lang talaga yung purpose nun, para mag-promote, yun ginawa nila yung Facebook page na yun dahil yun talaga yung purpose niya, na mag-promote lang ng sugal, i-report mo agad, i-mass report mo na. Kasi simula pa lang, yun na talaga yung intention niya ang manira ng buhay ng ibang tao. At alam mo, nailipat ko yung attention ko sa ibang bagay at hindi sa pagsusugal. Nung naisipan ko na halip na i-cash in ko to sa sugalan, itong pera ko, bili ko na lang ng accessories or pyesa ng motor ko. At ayun, tangin na-addict naman ako sa pag-checkout na ba accessories ng motor. Pero kahit pa paano, kahit doon ako ma-addict, nakikita ko kung saan napupunta yung pera ko. Pero nagtataka ako, bakit nakaka-addict? Bakit nakaka-addict mag-checkout ng mga accessories ng motor? Parang halos same lang din yung nararamdaman ko nung nagsusugal ako. Ito yung naisip ko, na baka ito yung dahilan kung bakit ako nakaka-addict sa pagbibili ng accessories ng ng parts ng motor ko. Na halos same lang din yung nararamdaman ko nung nagsusugal ako. Actually, itong motor na ginagamit ko, magto 2 years na to sa akin. Wala akong binibiling mga accessories dito. Kung may bilhin man ako, kailangan siya. Needs talaga siya na may parts doon na kailangan palitan. Kaya ako binili. Pero this time, bili ako ng mga parts ng motor ko na hindi naman talaga needs. Pang forma lang, bili ako ng bili. At na-addict ako sa proseso. Kapag may mga extra akong pera, kahit barya-barya lang yan, pa sobra-sobra, binibili ko agad, pinancha-checkout ko, basta pasok to sa budget. At bigla ako napaisip, bakit ako na-addict bumili ng mga accessories ng motor ko? Samantalang lumipas yung 1 year, magto 2 years na ngayon, hindi naman ako addict dati bumili ng mga parts. Nasimulan lang na mag-checkout ako, tinry ko lang mag-checkout. Ngayon, tuloy-tuloy na, hindi ko na mapigilan. Na-addict na ako mag-checkout. So napaisip ako, tinanong ko yung sarili ko, naging aware ako sa sarili ko, naging conscious ako. Lagi kong tinatanong yung sarili ko, bakit ba gusto ko mag-checkout? Ito yung mga napapansin at na-observe ko sa sarili ko. Meron kasi siyang element of surprise, parang ganon, kapag nag-checkout ako. Pagdating nung deliver sa akin, pagdating nung parcel, kahit alam ko yung laman, parang, alam mo yun, parang kinikilig ako, na-excite ako na buksan, kahit alam ko yung laman, nagmamadali ako. Alam mo yun, yung feelings na gano'n, yung emosyon na nararamdaman kapag nasa surprise. Masaya siya masarap sa pakiramdam. Kahit alam mo yung laman, kasi nung chinekout mo yung picture lang yung nakikita mo, tapos ngayon makikita mo siya ng in person na, personal na makikita mo yung chinekout mo. Parang sa artista lang, pag napapanood mo lagi sa TV, tapos bigla mo nakasalubong,
natutuwa ka. Nagigets mo? Parang ganun, may element of surprise, may excite ka. At the same time, medyo malulungkot ka na may inis kasi magbabayad ka, maglalabas ka ng pera. Pero pag nandiyan na yung item, yung parcel, matutuwa ka, masosurprise ka. Alam mo yun, may parang up and down na emotion ka mararamdaman. Ganun din yung mararamdaman mo sa pagsusugal kasi minsan masaya, minsan malungkot, ganun. Kasi minsan talo, minsan panalo. Pag nanalo ka naman na malaki, masosurprise ka. At yung emotion na mararamdaman mo pag na-surprise ka, nakaka-addict yun. Balik tayo dun sa accessories ng motor. Kapag ikinabit ko na siya sa motor ko, parang ang sarap niyang i-flex, parang ang sarap mag-drive kasi may bagong accessories sa motor ko. Ganun din sa sugal. Kapag nanalo ka, ang sarap niyang i-flex. Ang sarap niyang screenshot post sa Facebook. Ganun. Ang sarap niyang, alam mo, nanalo ka ng million. Siyempre, pambibili mo. Kung ano mang gustong produkto, ibili doon. Kotse, bahay. Tapos, i-flex mo sa mga tropa mo, sa mga kaibigan mo na nakuha ko yan kasi nanalo ako sa sugal. Diba? Ang sarap i-flex. Yun yung isa pang nakaka-addict doon, yung mag-flex. Isa pang dahilan kaya nakaka-addict mag-check out ng mga accessories ng motor sa online, ito pa yung naisip kong dahilan. Kasi parang ginagawa kong laruan yung motor ko. Tama yung narinig mo, ginagawa ko siyang laruan. Lahat naman tayo ng bata, mahilig tayo sa laruan. Yun nga lang, hindi lahat ng laruan kaya natin bilhin. Hindi lahat ng laruan kayang bilhin ng mga magulang natin. Hanggang sa kinalimutan na lang natin na inaccept na lang natin na hindi kayang bilhin. Hindi natin kayang bilhin yung mga laruan na yun. Inaccept na lang din natin na hindi kayang bilhin ng mga magulang natin yung mga laruan na gusto natin. At kinalimutan na lang natin. Pero may part nung childhood natin, nung kabataan natin na hindi na fulfill, na parang hindi tayo na satisfied. At ngayon may pera na tayo, na may trabaho na, may business na nabibili na natin yung mga gusto natin. Ngayon naman natin fulfill yung mga gusto nating bilhin dati nung bata pa tayo na siyempre hindi na tayo mahilig sa laruan, di ba? Ano nang bibili natin? Siyempre mga accessories na ng motor o kaya mga gamit sa bahay, mga appliances o kaya kotse, bahay, 'di ba? Para ma-fulfill natin yung hindi natin ma-fulfill nung kabataan natin. At masarap sa pakiramdam 'yon. Ang sarap i-flex na kaya na nating bilhin 'to, 'di ba? Ang sarap sa pakiramdam 'yun eh. Kumbaga napaka-satisfying at ang sarap sa pakiramdam na ma-satisfy at nakaka-addict 'yon. At kung i-relate natin 'to sa sugal, ganun din eh. Gusto nating masatisfy. Kasi siguro tayo ng bata tayo, lumaki tayo sa hirap, na-expose na rin tayo sa mga paglalaro kagaya ng text, lastiko, yung paglalaro ng lastiko. Parang nagsusugal na rin kasi tayo nung bata. Kaso nga lang, walang involved na pera. Ang mga tinataya lang naman natin, text, o kaya yung lastiko. Yun lang yung mga tinataya natin, di ba? Kapag naglalaro tayo, yung mga tinataya natin, kapag tayo natalo, pipitikin tayo sa kamay, ganun, di ba? Ganun lang yung mga pinupusta natin. Kung may involved na pera, barya-barya lang naman eh. Naglalaro din tayo ng Caracross. Easy money yun, di ba? Pero this time, gusto natin ng mas malaking pera, mas malaking panalo. Easy money to eh. Talagang maglalaro ka lang, nag-enjoy ka lang, tapos swerte lang yung kakampi mo. Kumbaga bata pa lang tayo na namulat na tayo. Yung murang isipan natin na normal lang yung paglalaro ng sugal. Okay, bata tayo, wala namang involved na pera, di ba? Syempre pag malaki na tayo, may sarili na tayong pag-iisip, wala na magko-control na magulang sa atin. Sarili natin perang pinaghirapan yan, tayo din yung maglalastay niyan. Nung bata tayo, pag naglalaro ng text o kay lastiko, papagalitan tayo ng magulang, sasabihin sa atin na, ano ba, makakain mo ba yan? Pero ngayon, pag naglalaro ka ng sugal, pwede mo sabihin na, makakain ko to pag nanalo. Kaso pag natalo, wala kang makakain. Sa decision mo na yun, malaki ka na. Kaya nakaka-addict ang sugal kasi nga napaka-satisfying siya. Kasi nung bata tayo, naglalaro tayo ng text o kay lastiko. Ano mabag magagawa natin doon? Wala naman, di ba? Kaya yung kulang doon eh. Hindi siya nakaka-satisfy. Kasi kahit manalo ka na sobrang daming lastiko o kaya text, wala. Hindi mo magagamit yun. Wala ka na. Flex mo lang sa mga kalaro mo na marami kang text at saka lastiko sa bahay. Yun lang. But this time, ngayon sa sugal, sa mga online casino, kahit kapag nanalo ka sa sugal, kahit hindi mo siya i-flex sa mga kalaro mo, sa mga kaibigan mo, kahit hindi mo na siya i-flex okay lang. Kasi yung pera na mapanalunan mo, pwede mong ibili ng kung anumang bagay na gusto mo, sapatos, o kaya kung ano man. Saka yun yung ipang-flex mo sa mga barkada mo. Well anyway, sobrang haba na siguro tong video ko ito. At siguro na-explain ko naman sa inyo na maayos na masama yung pagsusugal at masama din yung pagpo-promote ng sugal online. Okay? Kaya yung mga live streamer, yung mga YouTuber na nagpo-promote ng sugal, siguro cancel na lang natin, i-mass report na lang natin. Nakakainis naman yung pagmumukha ng mga yan,
Sa pagmumukha pa lang nila, nainis na ako yung magpo-promote pa ng sugal. Siguro nagbago na yung isip ko. Kaya wala nang civilize dito. Hindi natin sila kakasapin ng hindi na kayo magko-comment. Diretso report na agad. Tapos unfollow, unsubscribe, ganun. Na-report nyo na yung mga page nila. Nakakapi ko na nga yung mukha nila tapos magpo-promote pa ng sugal. Sige, go. Report nyo na yung mga page nila. Okay? Yun lang sa video ito. Peace out. Sorry, it's DJ.